Masayang pagbati sa mga nakikinig. Ngayong araw, may bagong upload na naman tayo na horror story. Sa mga bago pa lamang po sa aking channel, huwag po ninyong kalimutan mag-like at isubscribe ang aking channel. Sa madilim na gilid ng kabundukan ng Bagyo, nakatayo ang isang luma at napabayaan na bahay. Sabi ng mga matatanda, minsan itong naging tahanan ng isang pamilyang nakaranas ng trahedya. Minsan ang masayang bahay na iyon ay bigla na lamang napuno ng lungkot at takot. Napabalitang gabi-gabi raw may naririnig na pag-iyak ng bata, bulong ng mga di mawari at mga yapak ng taong naglalakad sa sahig na kahoy. Isang grupo ng magkakaibigan ang nakarinig sa mga kwento tungkol sa bahay na ito. Sabik silang malaman kung totoo nga ba ang mga balita, kaya't binasya nilang puntahan ito isang gabi. Matapos magdilim, dala ang mga flashlight at matitinding loob. Naglakad ang grupo patungo sa lumang bahay sa gilid ng bundok. Pagpasok nila, ramdam nila ang bigat ng paligid. Parang may mga matang nakamasid sa kanila. May mabigat na amoy ng amag at alikabok na agad nilang naamoy. Nagsimula silang maglibot sa bahay at nang marating nila ang sala, isang malamig na hangin ang dumampi sa kanilang mga balat. Habang nag-iikot, napansin ni Lisa ang pinakamatapang sa kanilang grupo, ang isang maliit na pintuan sa ilalim ng hagdan. Tila ito'y isang bodega o taguan, ngunit sarado ang pinto. Nang bumukas ito ng mag-isa, biglang may narinig silang mahina at nakakatakot na halakhak. Agad silang napatigil, nanindig ang kanilang balahibo. Napasigaw si Marco nang makita niyang may maputlang babae sa dulo ng hagdan. Suot nito ang isang lumang damit at tila hindi umano ito nakatingin sa kanila. Pero ramdam nila ang bigat ng kaniyang presensya. Nang mapansin ng babae ang kanilang pagtingin, biglang sumara ang lahat ng pintuan at bintana sa buong bahay. Hindi na sila nakalabas. Pumilis ang kanilang mga puso. Napansin nilang nag-iiba ang itsura ng paligid. Ang mga dingding ay tila dumudugo at ang sahig ay nanginginig. Nagsimulang umiyak si Tony at nagdasal ng buong lakas. Ngunit tila walang nakakikinig sa kanila. Biglang naramdaman nila ang malamig na kamay na dumadampi sa kanilang mga balat at liig. Isa-isang bumubulong sa kanila ang tinig na may kasamang panunuya. Hindi kayo makakaalis dito. Sa wakas, natagpuan ng grupo ang lumang pintuan patungo sa kusina at dali-dali silang tumakbo palabas. Ngunit bago nila ganap na maiwan ang bahay, bumukas muli ang pinto sa likod nila. Isang anino ang lumitaw at malakas na nagbanta, "Babalik kayo." Ang sumpa ng bahay na ito ay hindi basta-basta matatakasan. Hanggang ngayon, walang sino man ang nangahas na bumalik sa bahay na iyon. Sabi ng mga lokal, kapag dumaan ka sa tapat ng bahay sa gabi, maaari mong marinig ang pag-iyak ng mga biktima na para bang sila'y humihingi ng tulong na hindi kailanman dadating. Kaya ang grupo ng magkaibigan ay iniwasan na nila mapadaan sa bahay na iyon. Kaya naman, wala na silang sino man ang nagtangkang balikan ang lugar na iyon. Ngunit sa kanilang bawat gabi, hindi mawala sa kanilang isip ang mga narinig at nakita sa bahay. Sa bawat tahimik na gabi, may nadidinig pa rin silang mga pabulong na tunog sa kanilang mga panaginip, mga bulong na tila nagmumula sa madilim na sulok ng kanilang mga kwarto. Si Lisa, ang pinakamatapang noon, ay nag-umpisang makakita ng anino ng babaeng nakasuot ng lumang damit
sa bawat pagsulyap niya sa mga salamin. Si Marco naman nakakarinig ng mga halakhak sa tuwing siya'y nag-iisa sa kanyang kwarto at tila isang mabigat na presensya ang sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Si Tony ay palaging nananaginip ng bahay. Doon siya palaging ikinukulong ng mga kamay na malamig. Pilit siyang hinihila pabalik hanggang sa isang gabi nagpasya ang tatlo na magkita-kita muli upang magdasal at subukang kalimutan ang lahat ng nangyari. Ngunit sa gitna ng kanilang panalangin, biglang nagpatay-sindi ang mga ilaw at isang malamig na ihip ng hangin ang bumalot sa kanilang paligid. Muling bumalik sa kanilang alaala ang busis mula sa bahay sa Bagyo. Babalik kayo.